Good day! You're listening to J1K Top Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at J1K Top Facebook. Here's your message for today. Alam niyo pa, pag ginusto ng Diyos, gunawin niya ang mundong ito, kaya niya. Pag gusto ng Diyos, kuhanin ang mga buhay na pinahiram sa atin, kaya niya. Pero hindi niya ginagawa yun. Kasi, mahal tayo ng Panginoon. Amen? Grabe yung biyaya niya sa atin, kaya hindi niya ginagawa yun. Pero, ang Panginoon lang, ang siyang may kapangyarihan na kayang gumawa sa lahat ng bagay na ito. Amen po ba? Nalikhain po ng Diyos ang sanlibutan, kasama na niya si Jesus. Makikita po natin, nandun na talaga yung Trinity, kasama na si Jesus. Marami po ang naisulat tungkol kay Jesus, at lahat po ito ay nag-uugat sa Biblia. At ang Biblia po ay ang salita ng Diyos. Amen? Makikita po natin kahit sa Bagong Tipan at sa Lumang Tipan, makikita po natin lahat doon patungkol kay Jesus. At ang bida po doon lahat, siya lang. Amen? At sa Bagong Tipan at sa Lumang Tipan po, ito po ay nagsisilbing saligan ng ating pananampalataya. Kaya sinasabi nating ang batong sandigan ng ating pananalig ay nakabase hindi kung paano natin nakilala si Jesus, kundi kung sino si Jesus sa ating buhay. Iba po kasi yung, alam mo lang yung pangalan niya at kilala mo siya. Kasi kapag kilala mo siya, ibig sabihin may relasyon ka sa Kanya. Amen? Ibig sabihin, may karapatan ka sa Kanya kasi may relasyon kayo. Kasi pag alam mo lang, wala lang. Parang yung isang tao, alam mo lang yung pangalan niya, pero wala kang relasyon sa Kanya. Amen? Iba kasi yung may relasyon sa Panginoon eh. Amen? Kasi anytime na anuman gustuhin natin sa buhay, kalooban niya, ibibigay niya kasi may relasyon tayo sa Diyos. Amen? At alam naman po natin yung pundasyon ay talagang nanggagaling lang sa Diyos. Amen? At ang sabi po sa 1 Corinthians 3:11, wala nang makapagtatayo ng ibang pundasyon maliban sa pundasyong itinatag ni Jesus, ang ating matibay na pundasyon. Amen? Sabi ko nga po kanina, nung likhain ng Diyos ang mundo, makikita natin nandoon na may pundasyon na. At talagang wala pong ibang matibay na pundasyon, kundi ang Panginoon lamang. Nabalitaan naman po siguro natin yung nangyari sa Bohol, sa Nueva Ecija, yung binagyo, tsaka po yung lumindol. Makikita natin yung mga bahay nila lahat may pundasyon. Amen? Yung mga building, yung mga gusali, at pati yung mga simbahan nila lahat may pundasyon. Pero dumating nga po ang isang unos, lahat pong ito ay naguho. Amen? Bakit? Kasi iba yung pundasyon eh. Amen? Kaya tayo pong lahat, ang panitiliin po natin yung pundasyon na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Kasi pag ang pundasyon natin galing sa Panginoon, ano man ang maranasan natin, ano man ang unos na dumating sa ating buhay, hindi ka matitinag, hindi ka guguho, kahit anong mangyari, nakatayo ka. Bakit? Kasi ang pundasyon mo, si Lord. Amen? Kaya sabi sa ating title, ano ang mananatili? Anong pundasyon ang mananatili sa buhay natin? Amen po ba? Ang sabi po sa 2 Timoteo 2:19, nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang sa Kanya. Nakikilala daw po ng Panginoon kung sino-sino ang sa Kanya. At ang sabi po dito, maliit pa lang tayo, nasa tiyan pa lang tayo ng magulang natin, pinili na tayo ng Diyos. Amen? Kaya alam niyo po, napakabuti talaga ng Panginoon. Kasi, nasa tiyan ka pa lang, alam na ng Diyos kung sino ka at pinili ka niya. Kahit po na nagkaroon tayo ng matinding kasalanan sa Kanya,
Kasi hindi naman yung nung nasa tiyan pa lang tayo, nakakilala na tayo sa Diyos. Hindi po, di ba? Siyempre, marami po tayong pinagdaanan. At dumating din tayo talagang wala pa tayong relasyon sa Panginoon. Amen po? Pero, kahit po nakagawa tayo ng kasalanan na hindi kalooban at nagkaroon po tayo ng kasalanan sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, pinili ka ng Panginoong Yesus. Bakit? Kasi isipin mo, nung hindi ka pa nakakakilala sa Lord, kahit gaano yung kasalanan na ginawa mo sa Panginoon, nandun pa rin yung pag-iingat niya, hindi tayo napahamak. Amen? Nung wala pa tayo kay Lord, di ba, grabe yung mga ginagawa natin, hindi kalooban ng Panginoon. Pero kahit anong mangyari, hindi tayo pinababayaan, nandun yung pag-iingat niya sa atin. Bakit? Kasi ano man ang gawin mo, lumihis ka man, lumiko ka man, pinili ka ni Lord. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, pinili ka ni Lord. Kaya ayusin natin. Amen? Pinili tayo ng Lord, kaya ayusin po natin. Amen? At sabi po sa Roma 3:23, walang isa man ang naging karapat-dapat sa kanyang paningin. Kaya ang sino man pinili ng Diyos ay nangangailangang magsisi at humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Sa ganoong paraan lamang, mabibigyan ng karapatang tumawag sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kaya po tayo nagkasala sa Panginoon, tayo po ay nagsisi, dumating po yung biyaya ng oras na tayo po ay magsisi at talagang pinatunayan ng Diyos sa ating mga buhay na tayong lahat ay pinili naman talaga niya. Amen? Sino po ang nakakaalam ng kwentong Alibughang Anak? Lahat naman po tayo alam ito, ano? Ito po yung makikita natin sa Lucas 15:11 hanggang 24. Ako na lang po ang magbabasa kasi ito po ay binuod na po. At ang sabi po dito, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Hiningi ng kababatang anak ang bahagi ng mana ng hiningi ng bahagi ng ulit ha, parang nawawala ako. Hiningi ng nakababatang anak ang bahagi ng mana sa kayamanan ng kanyang ama. Kaya hinati niya ang kanyang ari-arian sa 2 niyang anak. Lumisan ang nakababatang anak at nilustay ang lahat ng pera na nakuha niya sa ama. Naubos niyan lahat at nagsimulang dumanas ng hirap. Wala po siyang mapuntahan, wala po siyang matirahan. Nagpasya siyang humanap ng trabaho at napapunta sa isang babuyan bilang utusan. Dahil sa gutom, napilitan siyang kumain ng mga kaning baboy. Tingnan niyo po, grabe. Nang matanto niya ang kanyang ginawa, naalala niya ang kanyang ama. Nagpasya siyang bumalik upang humingi ng kapatawaran at nakahanda niyang tanggapin kahit maging isa na lamang siya sa mga utusan ng kanyang ama. Malayo pa lamang siya, ay natanaw na siya ng kanyang amang punong-puno ng kahabagan. Tumakbo ang ama upang salubungin ang anak. Niyakap siya at hinagkan. Binigyan siya nito ng bagong damit, singsing at sandalyas. Nagpahanda ng isang salo-salo ang ama bilang pagdiriwang sa muling pagbabalik ng kanyang anak. Nang malaman ito ng panganay na anak, nagalit ito at tumangging makilahok sa pagdiriwang. Subalit, ipaniliwanag ng ama na ang lahat ng kayamanan niya ay sa kanya. Gayunman, kailangan nilang magdiwang para sa muling pagbabalik ng nakababatang anak. So, maririnig po natin yung kwentong ito. Lagi pong naiisip natin yun sa anak lang nila, sa alibughang anak. Pero ngayon po, ang bibigyan po natin ng pansin ay yung kanilang ama. Amen? Kasi po sa kwentong ito, may 3 pong katangian ang kanilang ama. At ang number 1 po ay, siya'y puno ng biyaya. Bakit po? Kasi sa kabila po ng ginawa ng kanyang anak, nang humingi po ito ng kapatawaran, pinatawad po niya ito at muling tinanggap. Amen? Tingnan niyo, grabe yung kanyang ama. Sa kabila ng lahat, pinatawad niya at tinanggap niya ito. Amen? At number 2, sabi,
sa katangian ng kanyang ama? Siya'y tapat. Bakit po? Bakit po tapat ang kanyang ama? Hinintay niya ang muling pagbabalik ng kanyang anak. At nang makita niya dumarating ang anak niya, siya'y napuno ng kahabagan. Grabe po yung tapat ng kanyang ama, no? At ang sabi po sa number 3, siya'y makatarungan. Bakit po siya makatarungan? Bakit po makatarungan ng kanyang ama? Bilang pagkilala po niya sa ginawa at paglilingkod ng nakatatandang anak, ipinagkaloob niya dito ang kanyang kayamanan bilang gantimpala. Amen? At makikita po natin, yung pong katangian ng ama na ito, ay ito rin ang katangian ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Ang sabi, bakit ito din ang katangian ng Panginoong Yesus? Ang sabi, si Jesus ay puno ng biyaya. Ang ama din po ng alibughang anak, siya po ay puno ng biyaya. Mababasa po natin sa 1 Pedro 5:10. Ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at saligang matibay at di matitinag. Nang magsisi tayo sa ating mga kasalanan at tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, sa mamagitan ng kanyang biyaya, tayo ay naligtas. Tingnan niyo po grabe po ang biyaya ng Panginoon sa atin. Kung wala po ang biyaya ng Panginoon, wala po tayong lahat dito. Amen? Kasi, hindi po tiningnan ng Panginoon kung ano yung karumihan, kung ano yung mga kasalanan na ginawa natin noon. Bakit? Kasi grabe po yung biyaya niya eh. Sabi po, tayo lamang po ay magsisi, tatanggapin niya tayo bilang anak niya. Wala po sino man na ganito sa tao ngayon ang makakagawa. Baka po sa ibang tatay gawin ito eh. Kuhanin yung ari-arian, tapos bumalik. Baka pag bumalik, suntukin pa, bugbugin pa. Diba? Kasi baka sabihin ng ama, pagkatapos mong lustayin ng pera natin, babalik-balik ka dito. Amen? Pero ang Diyos hindi. Hindi po siya nagtanong, hindi po niya sinabi sa atin, pagkatapos kang magpakasarap, gumawa ng mga hindi kalooban ko, nandito ka ngayon, magsisisi ka. Hindi po niya sinabi. Ang sabi lang niya, magsisi tayo at tapat ang Diyos, biyaya na nagmumula sa Kanya na tayo po ay pinatawad niya. Amen? At sabi po, number 2, ang katangian po ng ama ng alibughang anak, nakatangian din ng Panginoong Yesus. Si Jesus daw po ay tapat. Makita po natin yan sa awit 105 verse 8. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Siya'y tiyak sa kanyang mga ginawa at tapat sa kanyang pangako, sa kanyang nilikha at sa kanyang nilalang. Hindi siya nagbabago mula noon hanggang ngayon at magpakailan paman. Amen? Makikita po natin tapat ang Panginoon. Kasi nung tayo ay nagsisi, pinakita niya sa atin yung katapatan niya. Hindi po niya tiningnan yung mga record natin. Sabi ko nga po kanina. Amen? Alam niyo po minsan, kahit na hindi po tayo tapat sa Panginoon, alam naman po talaga natin hindi talaga tayo tapat sa Panginoon. Dahil lang talaga sa biyaya niya, kaya tayo nabubuhay. Bakit? Sa katapatan po ng Panginoon sa atin, kahit di tayo tapat, tapat siya. Grabe. Minsan malamig ka, minsan mainit ka, hindi tinitingnan ng Panginoon yun. Basta nakita niya, anak, gumawa ka ng kalooban ko, grabe yung katapatan niya. At higit pa sa inaasahan natin ang ibinibigay niya sa atin. Amen? Ganun po katapat ang Panginoon. At sa kanyang mga pangako po, makikita po natin na talagang pinangahawakan natin lahat totoo ang kanyang mga pangako na binigay sa atin. Alam niyo po, dahil din sa katapatan ng Panginoon, sa ginawa po nating mga kasalanan, pinatawad niya tayo at hindi lang yun. Sa katapatan po niya, binigyan pa niya tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Sino pong natutuwa doon dahil lahat tayo may buhay na walang hanggan? Amen? Sige po, palakpak para sa Diyos. At ang sabi po,
nakatangian ng tatay ng alibughang anak na meron ng Panginoong Yesus, si Jesus ay makatarungan. Makikita po natin yan sa Deuteronomio 10:17. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Pantay ang pagtingin ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Ang sinumang pagbalik loob sa Diyos ay may kasiguraduhan sa biyaya at katapatan ng Diyos. Yan. Pantay-pantay po. Ang Diyos ay makatarungan. Amen. Kung ang tao may tinitingnan sa tinititigan, ang Diyos wala. Pantay-pantay ang pagtingin niya sa atin. Amen. Hindi kahit may pinag-aralan ka, wala kang pinag-aralan, mayaman ka, mahirap ka, pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa atin. Amen. At ang Diyos po talagang masasabi natin makatarungan. Dahil siya, pag nagbigay nagbigay siya ng kondisyon sa isang tao at nagbigay siya ng kondisyon. Hindi. Pag nagbigay po siya ay, ano ba yun yung sa may husgado? Hatol yon. Pag nagbigay po siya ng hatol sa tao, pantay-pantay. Amen? Hindi niya tinitingnan kung ganong kalaki na ginawa mong kasalanan. Amen? Ang tao hindi di ba sa hatol, pag ikaw pumatay ka, ganito ang hatol mo. Pag ikaw nag-rape ka, ganito ang hatol mo. Ang Panginoon hindi po. Pantay-pantay. Amen? Pantay-pantay po ang paghatol niya sa Panginoon. Amen po ba? Kaya talagang makikita po natin na ito po ang pinakamatinding pundasyon ng ating Panginoon. Amen? Ito po yung pundasyon na dapat talaga natin malakaran sa ating buhay. Na para kahit ano man po ang lakaran natin sa ating buhay, hindi po tayo matitinag. Amen po? Sa atin pong pananalig na si Jesus, ang matibay na sandigan. Ang maraming bagay na nangyayari sa atin, mabuti, masama, malungkot, masaya, at kung paano natin ito hinaharap, ito po ay tumutukoy sa katangian ni Jesus sa ating mga buhay. Amen po ba? Wala pong pamantayan maitatatag maliban sa pamantayang itinatag ni Jesucristo sa ating mga buhay. Amen po? At ang makatutukoy lamang po nitong mga katangian na to, yung mga taong pinili ng Diyos, binago ng Diyos ang buhay, at ang may mga malinis na puso at binago patungo sa kanyang buhay. Amen po ba? Alam niyo po, nung magpipreach ako, nung nag-aaral ako, hindi po ako makapag-concentrate, di ako makapokus. Monday to Saturday, nasa akin na po itong tuturo ko. Pero hindi talaga ako makapag-focus. Sabi ko, ewan ko ba kung bakit. Tapos, parang nagsiself-pity ako, yung nag-iinarte, gano'n, yung mga gano'n. Sorry po sa words Yung parang nag-iinarte na, lagi na lang ako na lang, nakakapagod na, ganyan. Hindi talaga ako makapag-focus, sabi ko kay pastor. Hindi talaga ako makapag-focus. Lagi ka naman ganyan kapag magpipreach ka. Huwag mong hayaan na matalo ka, ganyan. Alam niyo po na minsan, sabi ko, Lord, ano ba talagang gagawin ko? Hindi talaga ako makapag-focus. Nasa CR po ako, naalala ko po itong teaching na to. Sabi ko, para sa akin pala talaga ito. Kasi, ano ang mananatili? Parang inano sa akin ni Lord na, anak, pinili kita. Anong pundasyon meron ka? Yung pundasyon mo ba na sarili mo, na nag-iinarte ka, na nag-i-emote-emote ka? O yung pundasyon na ipinagkaloob ko sa'yo? Kaya nung maano po ako ni Lord, tinitingnan ko po itong preaching na to, sa biyaya po ng Lord, nabuhayan na naman ako. Amen? Kasi, sabi nga ng Panginoon pinili ka na niya At yung pundasyon, hindi talaga matitinag. Kaya, sabi ko, Lord, hindi ko na papansinin yung sarili kong laman. Kasi ito naman talaga yung dapat nating paglabanan, sarili nating laman. Pero sa biyaya po ng Lord, nanatili po ang pundasyon ng Panginoon sa buhay ko. Amen po ba? Kaya sa atin po lahat, ano po ang mananatili sa ating mga buhay? Amen? Nilikha po tayo ng Diyos na kawangis niya. Amen po ba? Kaya,
Tiyakin po natin na ang katangian ng Diyos ay nasa atin. Amen? Ano bang pundasyon? Ano bang mananatili sa buhay mo? Yung pundasyon na si Jesus o ang pundasyon na sarili mo lang ang may alam? Amen? Masasabi po ba natin na oo, nakawangis natin ang Panginoon, na nasa sa atin ang pundasyon niya? Tayo lamang po ang nakakaalam nito. Amen? Paano po natin ito mapapatunayan sa ating buhay? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Ang sabi po kanina sa verse, nakikilala ng Diyos kung sino-sino ang sa Kanya at sila'y namumuhay ng matuwid. Kaya lagi po natin tatandaan, ang grace at ang faithfulness at ang justice na nanggagaling sa Panginoon, na pundasyon na nanggagaling sa Panginoon, ay ito po ay lakaran natin. At ano man po ang nararanasan natin sa ating mga buhay sa ngayon, tayo man ba ay kawangis ng Panginoon o hindi, at ang mga katangiang ito'y nasa atin, tayo lamang po ang nakakaalam na ito. O sa tingin po natin, parang hindi pa. Sige, tayo po'y lumapit lahat sa Lord. Tayo po'y humingi ng tawad sa Lord. Kung minsan nawawala yung ganitong pundasyon sa ating buhay, sige tayo humingi ng tawad sa Lord. Hallelujah.